Sahong malaking kawalangyaan, katarantaduhan. Marami ng mga congressman ang pinangalan ng kontraktor, hindi lamang ni Kiko Barsaga, hindi lamang po ng mga Duterte supporter, hindi. Kahit nga yung mga kaalyado nila ay binanggit na mga kontraktor ito na mga congressman. Putang ina, walang ginawa. Walang ginawa ang ethics. Papetiks-petiks lang kayo. Tapos etong mamang si Kiko Barsaga na kung saan binati ko si Marcos, binati ko si Romualdez, agad-agad ninyo sinuspinde. Anong katarantaduhan yan? Ako mga kababayan, alam nyo, kilala nyo ako. Pag tama, pinapalakpakan ko. Pag mali, binabanatan ko. As a matter of fact, there was one time na medyo binatikos ko si Congressman Kiko Barsaga dahil meron akong nakitang maaari niyang i-improve as a congressman. At siya'y nakinig. Maganda ang naging naidulot nito. 'Di ba? Maganda ho yung iba sa inyo nagalit, ba't ko daw pinuna? Hindi ko kasi tayo ganun eh. Ang Banateros o lalong-lalo na si Banatbay, hindi po yung ganun na pagka sisip-sip lang dahil pareho kayo ng political agenda. Hindi. Pag tama ako, palakpakan. Pag mali, banatan, kahit pa kaalyado ko, kahit pa kakulay ko, kahit pa kaamoy ko. Di ba? Ganun si Banatbay. Kasi prangka ko eh. Walang nagbabayad sa akin, walang nagsusustento sa akin, kayo lang mga viewers ko. Kaya hindi ako takot na bumatikos ng kahit sino man na sa tingin ko nagkakamali. At there was one time na batikos ko si Congressman Kiko ng maayos. At nakita ko naman na nag-improve din siya at gumanda ang kanyang lalong yapak. Di ba? Pero ito, malaking katarantaduhan ito. Malaking katarantaduhan na isuspendihin mo ng 60 days dahil lang sa ganun. Pwede mo namang i-reprimand eh. Pwede mo sabihin na, oy, Kiko, medyo itong part na to, isablay na ito. Kasi ang pinupuna nila, it's not just yung batikos, pati daw yung pag-post ng may babae or something, at saka, which is noon pa yun ha, hindi pa siya congressman noon. At saka yung, may hawak na pera, na hindi pa rin siya congressman noon time na yun, yung tatay niya. Diba? Tatay niya ba yung lolo niya? Nakalimutan ko na eh. Tatay niya ata, yun. Diba? So, ano ibig ko lang sabihin? Yun ay mga maliliit na bagay. Siguro it's a small, hindi ko sinasabing tama yun ha. Sinasabi ko maybe it's a small mistake na hindi naman apektado ang kalalagayan ng bansa. Hindi naman nauubos ang pera ng taong bayan. Hindi mauubos yung tax dahil lang doon sa pag-post niyang yun. Eto mga putang inang congressman na ito na contractor, yan ubos ang pera natin. Yan po ang umuubos ng pera natin. Bakit? Kaya nga sila contractor eh. Gumigit na sila eh. Kumukonyat sila, paldong-paldo sila doon sa pera eh. Dahil pag sila nagpasok, sila kikita, tangina congressman ka, kumita ka sa gobyerno. Anong kagaguhan yun? Tapos yung ethics complaints, petiks lang. Pupuruhan ko kayo ngayon, kayong ethics complaint, kayo, lalo ka na Abalos. Mag-antay ka dyan. Kung nanonood ka, Abalos, mag-antay ka dyan. Meron ako sa isasabing malupit, baka wag ka sanang pikon. Hindi, alam nyo kasi, yan yung isang bagay. Sabi ko nga sa inyo hindi ko naman close. Hindi ko pa nakakausap ng personal yan si Kiko. Pero mali talaga yung ginawa nyo. Mali talaga eh. Maling-mali. Kalokohan, kagaguhan. O panoorin natin ito nang malaman pa po natin tong balitan to. 6 na pong araw sinuspinde si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga dahil sa kanyang kontrobersyal na social media post. Inutusan din si Barsaga ng Kamara na burahin ang mga naturang post sa loob ng 24 oras. Ang sagot ni Barsaga sa kanyang suspensyon sa unang balita ni Darlene Kai.
Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo at baka mamyaw meow meow. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romuald? Hindi ako pwede maging congressman, ano? Hindi talaga ayoko. Ako, eto, itinutulak ko sila Boss Dada na ayusin yung party list. Sila Boss Dada, si Coach Oli, yung mga formal yan. Pero ako, hindi ako talaga. Ayoko talaga. Magsasayaw lang ako dyan. Suspendido kaagad ako. Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatakot. Ay! Oh, yung babae na yun ang bastos. Yun ang bastos yung babae na yun. Yun dapat ang suspindihin. Kung ako yun, do not touch my cellphone. Hinawakan yung cellphone, di naman kanya. Ano yan? Snatcher? Snatcher ka, madam? Bakit may hinawakan yung cellphone? Bakit mo kinukuha? Snatcher ka? Dapat idemanda mo yan. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Mga post din ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay kahapon sa plenaryo. Inirekomenda ng komite na suspindihin si Barzaga. Nakita niyo ba yung post na yon? Nag-aabot lang naman ng pera dun sa babae. Tumutulong na nga eh. Ano ba masama dun? Hindi, di ba? Yung babae, nagkakape. Nagkakape yung babae, hawak-hawak niya yung kape. Sabi, Sir Kiko, ano naman, tulong naman dyan, pang enroll lang. Okay, sabi ni Kiko. Okay, ito na. Sir, hindi ko kasi maabot kasi hawak ko yung kape. Baka matapunan ako nung kape. Pwedeng pakisingit na lang dyan. Kaya isiningit ni Kiko Barzaga. Kayo naman. Gago! Kasi ang dumi ng mga isip nyo eh. Kayo nga may mga kabit eh. Wag nyo sabihin hindi. Putang ina nyo, alam ko yan. Alam ko yan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga... Kaya ako bisit na bisit sa mga hindot na yan. Yung mga congressman, alam ko yan. Kasi alam nyo naman yung grupo ko, di ba? Ilang beses kaming na-corner sa mga probinsya. Muntik-muntikan na ako makipag-away. Dahil may mga congressman na pilit binubok. Nakalagay sa kontrata ko yan. Bawal. Pagkatapos ng show, diretsong hotel, huwi na. Kasi kunwari, probinsya, di ba? After show, ang ginagawa ko talaga para makalusot ako doon sa mga hayop na mga indecent proposal ng mga congressman. Ganito gagawin ko. Ang alis namin, ang flight namin, madaling araw, kinabukasan after the show. Diba? Para may dahilan ako, uy, pasensya na, hindi kami makaka-attend ng after party kasi dyan nagaganap yung mga mga kangkangan eh. Diba? So sabi ko, hindi kasi may biyahe kami, may flight kami sa umaga ng alas 5, kaya kailangan namin nasa airport na kami ng alas 2, ganun, alauna. Hindi, alas 2. Mga ganun. Natatapos kasi yung mga performance sa mga probinsya, alas 12, alauna. So magbibihis pa kami sa hotel. Tas yun na sinasabi ko. Mayroong mga nagagalit na mga congressman. Gusto mo, patigil namin yung aeroplano eh. Pwede naman, basta wag lang sa taas. Baka bubagsak. Hindi, di ba? Totoo mga ganyan. Mga gago yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, meron ako nakasabay sa aeroplano. Aeroplano pa lang to, ha? Ito, ang tingin doon sa Mocha Girl, syempre, yung mga blondie-blondie, tsaka mga petit, mga mukhang mga Haponesa yung Mocha Girls. Pag tingin talaga, naku, di ko na sasabihin, dalawang congressman yon. Kilala ko yun, maingay yun. Putang inang yun. Ang ingay-ingay nun. Sabi ba naman, tinawag niya yung kanyang security. Abot mo itong card ko, ha. Sabihan mo yung manager. Kontakin ako. Pagdating nila sa hotel, ako nang bahala sa kanya, sabi. Oo! Ganyan ka mga, tapos yung mga ganito lang, anuhin nyo? Buti, tangina, tinabla ko eh. Sabi ko doon sa pakisoli yung card. Meron din akong card, Mastercard, Visa card, JCB, lahat ng card na gusto mo. Bigay ko pa dyan sa congressman.
Ang kapal ng muka. Oo. Ang daming ganyan. At alam ko may mga kabit pa yan. Napakaraming ano niyan, yung binabahay. O yung mga misis ng congressman dyan, makinig kayo. Tuturuan ko kayo, ha? O yung mga misis ng congressman, makinig kayo. Alam nyo kung paano sila nagkakaroon ng kabit? Mga scholar? Kunwari may scholarship program yan, pero ang totoong scholarship program yan, yung mga mga kinukuha nila sa KTV, JTV, kinukuha nila yan, tapos binabahay na nila yan, tapos may sustento, tapos nakakondo yan. Punta kayo dyan sa Pasay, marami dyan. Nakakondo. Kasi mahal sa BGC, kaya hindi nila kaya. Kaya sa Pasay lang sila nagkokondo, kinokondo nila doon. Para pagka-uwi nila galing probinsya, pupunta sila, nandun na, nakakondo na. Tapos pinababantayan pa yan sa security, bawal sila lumabas. Sakal na, nagre-reklamo na nga sa akin yung iba. Sabi nila, Banat Bay, ikaw na lang magpaaral sa amin kasi sakal na sakal kami dito sa mga congressman. Oo, sabi ko talaga sa kanina, sensya na, hindi ako umano sa mga ganyan. Pagpe-pray ko na lang kayo. Hindi, totoo. Sinasabi ko talaga yung pasensya na. Wala akong pera, sapat lang sa akin to. Huwag kayong ano dyan. Oo, hindi, ba't ko sinasabi to? Totoo yan, ha? Hindi. Yung mga kwentong iba, dagdag na lang. Pero yung mga kabit, talagang napakarami niyan. Tapos magagalit kayo sa mga ganito lang ni Barsaga. Dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababasto sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor, 5 ang hindi, 11 ang nag-abstain. Dahil dito, 6 na pong araw suspendido si Barzaga dahil sa umano'y disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Tama! Yung asal naman talaga ni Barsaga, hindi katanggap-tanggap dyan eh. Pag puro kayo magnanakaw, pag merong honest, hindi talaga katanggap-tanggap yan. Ganyan sa eskwelahan eh, di ba? Outcast ka pagka-honest ka. Ay, wag tayong maglokohan. Pag hindi ka naki-join dun sa mga nagkokopyahan, outcast ka, ibubuli ka. Ikaw pang parang masama. Ayan ang tinatawag na peer pressure. Di ba? Pagka ikaw hindi ka yung pag nagalit ka, sinumbong mo yung nangongopya sa tabi mo, yari ka. Yari ka sa karamihan. Sabi ko nga sa inyo, kahit sa mga simpleng government office, pag ikaw hindi ka nakisali doon sa mga pamerienda ng mga naglalakad-lakad dyan, yung mga fixer, at hindi ka nakisali at nagsumbong ka sa boss, ikaw pa ang gagawa ng kung ano-anong kaso. Ikaw pa ang gagawa ng kung ano-anong istorya para matanggal ka kasi hindi ka marunong makisama. Yan, alam nyo ba na yan ang number 1 sakit ng mga Pilipino? Yung pakikisama. Kailangan matuto kang makisama. Pag hindi ka nakisama, aanuhin ka, ikaw ang kakasuhan. Ikaw ang parang may mali. Ikaw hindi normal. Kaya tama yung mga congressman dito. Si Barsaga, hindi normal. Hindi normal na katulad nyo na nagnanakaw na tuwan-tuwa pa. Representatives. Recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances. His actions reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives. Consequently, the committee finds Respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior. Nagugat ito sa ethics complaint na inihain ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pang kongresistang dating kasama ni Barzaga sa NUP o National Unity Party. Ayon sa komite, lumabag si Barzaga sa rules ng Kamara base sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Binigyan daw ng komite si Barzaga ng sapat na pagkakataong tumugon at ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga pagdinig ng komite. Pero ayaw nilang makipagtulungan ni Barzaga. Hindi sumipot si Barzaga sa unang pagdinig ng komite dahil abala raw siya sa paglalaro ng video games noong gabi bago ang pagdinig. Bago pagbotohan ng committee report sa plenaryo, nagbigay ng pahayag si Barzaga. I wholeheartedly accept the decision of the committee.
but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the Mr. people is Speaker, inconsequential point of in order. relation to the amounts of lives Mr. Speaker, and point of future. Tingnan mo, yan pa, isa pang kabastusan yan, no? Sinuspindi nyo na ayaw nyo pang hayaan na magsalita. Di ba? That will be saved when Majority President Leader. Marcos leaves Malacanang. It took the Pero namatay ang kanyang mikropono. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum, and we have accorded him that. Sinubukan ni Navotas Representative Toby Tiangco na magtanong tungkol sa committee report pero hindi na siya pinahintulutan. Speaker, the honorable sponsor was willing to yield to a few questions. Mr. Speaker, there's already a motion, and pursuant to our rules, Rule 121, the period of voting can no longer be interrupted by any motion or issue. Mr. Speaker, the voting hasn't started yet, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I do not hear the chairman yielding to any more questions. After the 27 pages of the committee report, Mr. Speaker, Honorable Chanco, let's allow the members to decide on a question of discipline. If they agree, they will vote yes. If they do not agree, they will vote no. So let's hear the members and call the roll. Hoy, sip-sip! Anak ka ng wewe! Sip-sip na sip-sip! Ako kasi may nabalitaan. Alam mo naman dyan sa kamera, bawat boto may presyo. Bawat boto may presyo. Ang tanong ko sa'yo, ikaw na sip-sip. Ako nagtatanong lang ha. Magkano, sir? Yung totoo, magkano? Ako nagtatanong lang ha. Magkano ba ang pagboto ng yes? Question lang.